Amen! Magandang hapon po sa inyo po lahat. Muli po, bumabalik po ang Baptist Lunch and we're giving out a bunch of lunch para po sa inyong lahat. Pagpapatuloy po natin yung atin pong pag-aaral regarding the blessing ng church ordinances. Why do we have church ordinances? At ano yung makukuha natin pagpapala mula po sa mga ordinances po na ito. But before we read a certain passage from the Bible, tayo po muna ay mananalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa patnubay niyo po sa amin. Salamat po sa natapos na programa ang Impormasyong Pangkalusugan. Salamat po sa amin pong mga impormasyong natutunan at nagbigay ng warning at nagbigay ng impormasyon sa bawat isa sa amin para po sa aming pisikal na kalusugan. At ngayon naman ay pag-uusapan po namin all about sa amin pong spirituality. Bigyan niyo po rin po kami, Panginoon, ng patnubay. Ang mga nakikinig, kapatirang nakikinig, nawa sila po ay meron pong makuhang impormasyon para po sa paglago po namin bilang isang Kristiyano. Gamitin niyo po ang programang ito, The Baptist Lunch, ay kalalago po ng mga taong makakapakinig, makakapanood, at the same time, maging sa mga individual na napasahan po ng link at maaaring first time nilang makapakinig ng ganitong programa, dalangin ko po ang inyo pong pangungusap sa kanila pong puso't isipan para sila rin po ay merong maunawaan mula po sa tatalakayin po namin ngayon pong hapon pong ito. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So itutuloy po natin yung atin pong pag-aaral about the blessings ng church ordinances. Now, as we have discussed last Thursday, sa last week sa atin pong pag-aaral, ay dalawa yung atin pong church ordinances, hindi po ba? Baptism and Lord's Supper. Now, ano po ang blessing na makukuha natin mula po sa dalawang bagay na ito? Remember that this is an ordinance, which means this is a command, this is an statutes, this is a precept mula sa Panginoon, and God is requiring us to obey. But of course, merong mga certain aspects po tayo na dapat pong i-consider sa mga bagay na ito sapagkat ito po ay itinagubilin or iniutos ng Panginoon in church capacity. So kinakailangan po meron po tayong mga bagay na i-consider dito. But tayo po ay magbabasa ng mga talata sa Biblia. Meron lamang po akong i-share sa inyo na talata sa Biblia na panggagalingan po ng atin pong pag-aaral ngayon pong hapon na ito. Ito po ay doon sa Acts chapter 2. Tutuloy lamang po natin ito. Acts chapter 2. Beginning from verse number 41. And this is a very familiar passage or passages in the Bible na palagi na po natin itong nababasa or nakikita. At maybe some of you ay heard a lot of messages patungkol po dito sa mga talata na atin pong nabasa. Okay, babasahin talata na atin pong babasahin. Sisimulan ko po sa verse number 41. This is what the Bible says. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So ito pong binasa po natin, binigay ko po sa inyo yung historical background po nito. This is the day of Pentecost na kung saan si Peter among with other disciples and apostles ay nag-preach po doon po sa Jerusalem, na kung saan nandoon po yung napakaraming mga tao
particular ng mga Hudyo na nanggaling po sa iba't ibang lugar at meron na silang natutunang iba't ibang mga tradisyon sapagkat yung iba sa kanila ay doon na lumaki kung saan sila naroroon at meron na silang ibang mga lengguwahe na natutunan. But ang kagandahan po dito, ang miraculous po dito, nung si Pedro po ay nag-preach, and of course, si Peter po ay unlearned, at tinutukoy po silang unlearned. Ibig sabihin, hindi po sila educated na katulad ng education na nakuha ni Paul or ni Luke. So sa madaling salita, sila po, they were just an ordinary fisherman. No, si Peter is an ordinary fisherman, pero nagsasalita siya sa sarili niyang lengguwahe, Galilean, pero ang nakakapagtaka doon, yung mga taong nandoon nakakapakinig sa iba't ibang lengguwahe na natututunan na kinalakihan nila, naiintindihan nila yung sinasabi ni Peter. Yun po yung miraculous po doon. Kaya nga po, tinawag po ito na speaking in tongues. And by the way, hindi po ito pinractice ni Peter. Hindi rin po ito pinag-aralan. Okay? Ito po ay talagang maliwanag na on that very day, yun po ay ibinigay sa kanila ng banal na Espiritu sapagkat ito po ay bunga ng pangako ng Panginoon since from the time pa ni Prophet Joel. Ano po, sa Old Testament pa. So, ito po ay isang miracle na nangyari during the day of Pentecost when Peter preached, 3,000 souls got saved. And not only that they were saved, but also the Bible says, sila po ay nabaptize, which means sila po ay sumunod sa Panginoon pagkatapos po nilang tanggapin yun pong sinasabi ng salita ng Diyos ayon sa pangangaral ni Pedro. At nung sila po ay nabaptize, itutuloy ko lamang po dito yung blessing ng kapag ikaw po ay nabaptize or ikaw ay sumunod sa Panginoon. Okay? So, last week po na napag-aralan po natin na baptism is the first step of obedience to God. After na ikaw ay maligtas bilang anak ng Diyos, natural, gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak na maging masunurin. At isang paraan para ikaw ay maging isang masunuring anak, ang unang-unang hakbang ay sumunod sa kautusan ng Panginoon na ipahayag mo yung iyong kaligtasan sa pamamagitan ng tinatawag na bautismo. Ano yung bautismo? Yun po yung nakikita po natin na inilulubog sa tubig, na siya ay inilulubog kalakip ng kay Kristong pagkamatay at pagkalibing at inaahon uli. Yun naman ay simbolo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito po ay obedience. Ito po ay pagsunod. Okay? Hindi po ito paliligo. Hindi rin po, ayon kay Pedro, hindi rin po ito paraan ng pagtatanggal ng dumi ng katawan. Ito po ay simbolo ng tinatawag po natin na kaligtasan. Ibig sabihin, ina-identify mo yung sarili mo doon sa Panginoong Jesucristo kung paanong si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Katulad mo rin, ina-identify mo yung sarili mo sa Kanya na ikaw rin ay namatay na sa dati mong pagkatao, inilibing na yung dati mong pagkatao, at nung ikaw ay iniahon mula sa tubig, ikaw ngayon ay lalakad sa panibagong buhay. Ayon po sa Romans chapter 6 verse number 4. So yan po yung ibig sabihin ng bautismo. Now, pagkatapos mong mabautismuhan, maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia po dito sa verse number 41, the same day, nung araw din na yun, na sila po ay nabautismuhan, dito po sa verse 41 na binasa natin, Acts chapter 2, ang sabi ng Biblia, the same day there were added unto them. Sino yung tinutukoy na them? Wala pong iba kundi po yung mga apostles and disciples na nanggaling po sila dun sa upper room pagkatapos po ng kanilang meeting. Nag-meeting po sila, di ba? In Acts chapter 1, kasi naghanap po sila ng kapalit ni Judas at ang naging kapalit nga ni Judas ay si Matthias. Now, if you can read Acts chapter 1. Now, saan po sila nanggaling? Saan po sila nanggaling? Nanggaling po sila doon sa Mount of Olives at nasaksihan po nila yung pag-akyat ng Panginoon doon po sa langit, na kung saan yun din po, yung tagpo na si Kristo po ay nagpahayag ng tinatawag nating Great Commission. Ayon po doon sa
sa Matthew chapter 28 at sa ilang mga talata pa doon po sa Gospels or yung Matthew, Mark, Luke and John. So pagkatapos po nakausapin ng Panginoon yung church at ibigay sa kanila yung Great Commission, umakyat na po yung Panginoon sa langit at sila po, yung church, ay naglakbay na po patungo po doon sa tinatawag nilang upper room at doon po sila nag-meeting. Acts chapter 1 po yan. Ano po yung agenda ng kanilang meeting? Ang sabi po ng Biblia, there were at least 120 na present during that time. So ano po ang agenda ng kanila pong meeting? Kinakailangang merong papalit kay Judas. Doon po sa nasirang office, yung bishopric na naiwanan po ni Judas, kinakailangan po na merong papalit. Okay? At yun nga, so to cut the story short, ang pumalit po sa kanya ay walang iba kundi si Matias. At pagkatapos po nun, si Pedro po ay nag-preach doon po sa harapan ng maraming tao na ang sabi ng Biblia, ang bilang is about 3,000. On one single message, 3,000 souls got saved and baptized. At nung nabaptize po, sabi ng Biblia, nung nabaptize po yung 3,000 souls na yon, yung 3,000 souls were added unto them. Sino yung them? Yung mga apostles and disciples or what we call the church. Nadagdag po doon sa church, yung 3,000 souls, pagkatapos po nilang mabautismuhan. So, isa sa mga blessing na binanggit ko po sa inyo last week, na kapag ikaw po ay nabautismuhan, ikaw po ay magiging kaanib ng tinatawag po natin na local church, the local body of Christ. Now, it is one thing for us to be a member of the family of God. Okay, paano po tayo magiging miyembro ng family of God? Ang sabi po ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So paano ka ngayon magiging bahagi, magiging miyembro ng family of God? Kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at tatanggapin mo sa puso mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, then you will become a member of the family of God. But to become a member of the church of God is another thing. Okay? Paano ka naman magiging kaanib o magiging miyembro ng tinatawag pong iglesia ng Diyos o ng katawan ng Panginoon? Paano ka magiging kaanib yan? Ang sabi ng Biblia dito sa binasa natin, they were added unto them. They, sino yung they? Yung nabaptize. Ay nadagdag sila unto them. Sino yung them na tinutukoy? That is the apostles and disciples or what we call the church. Makikita nyo po yan, babalang po kayo doon sa verse number 47. Babasahin ko lamang po para medyo may reference po tayo. In verse number 47, hindi po tayo umaalis sa Acts chapter 2. Verse number 47, ang sabi ng Biblia dito, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So kanino po nadadagdag? Saan po na idadagdag? Sa church. Sino po ang nagdadagdag? Is it the apostles? No. Is it the disciples? No. Is it Peter? No. Is it the pastor? No. Is it the preacher? No. Sino pa nagdadagdag? The Lord. Ang Panginoon ang nagdadagdag. It is not even you or me. Okay? Hindi po, maaring sabihin mo, ako nag-decide talaga ako eh. Yes, maaring nag-decide ka nga na dito ka maging miyembro ng iglesia ng Panginoon. Dinesisyonan mo yan. Salamat naman sa Panginoon. At napili mo na ikaw ay nagdesisyon na maging kaanib ng iglesyang ito. But, to tell you honestly, yung decision mo, yaan po ay leading ng banal na espiritu. Sapagkat hindi ka magkakaroon ng ganyang klaseng desisyon na dito ka magpapamember kung hindi ka ililid ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon pa rin ang nagdadagdag, hindi ikaw, hindi ako. Not even the pastor. Okay? Ang nagdadagdag ay ang Panginoon. That's what the Bible says. The Lord added to the church daily such as should be saved. Okay, so at least maliwanag po yun. Ngayong nadagdag ka na ngayon, okay? Nadagdag ka na ngayon sa pamilya ng Diyos, nadagdag ka na ngayon sa iglesia ng Diyos,
Ano pa yung mga kasunod na blessing? Initial blessing lamang po yun na nagkaroon ka ng tinatawag na home church. Alam nyo ba? Now, alam nyo po, ang dami ko pong na-meet na ako po ay na-save since 1993. Ang dami ko pong na-meet na mga Kristiyano na ayaw magpabaptize. Actually, ako po noon, ganun din po eh. Nung ako po ay naligtas, hindi po ako nagpabaptize. Nagtago po ako doon sa nagsusundo sa akin. Nagtatago ako. Na-testimony ko na rin po yan sa inyo, di ba? Pagkatapos ko pong ma-save, in-invite ako sa church nung panahon na ako ay dapat na babautismuhan, nagtatago po ako. Pag Sunday, umaalis ako ng bahay namin, pumupunta ako ng Harrison Plaza. Or minsan pumupunta ako ng Holiday Plaza para lang makatakas ako doon sa nagturo sa akin at para hindi ako mabautismuhan. Kasi ang education sa amin, lalong-lalo na kayo, karamihan ng mga nasa probinsya, ang education is ganito. Okay, sige, okay lang na sumama ka dyan. Huwag ka lang magpapabautismo. Ganyan po yung education sa amin eh. Kasi napaka parang sa kanila is spiritual idolatry na. Kapag adultery, kapag ikaw ay lumipat ng ibang relihiyon. Ang paniniwala kasi ng mga matatanda noon, dito na ako nagising, dito na ako pipikit. Yun ang paniwala nila. Kaya yun din ang gusto nila sa kanilang mga anak. But anyway, mga kapatid, tandaan po natin na initial blessing pa lang na tayo po ay nagkaroon ng home church. At may marami pa po yung kasunod. Okay, binanggit ko na po sa inyo kung ano po yung mga kasunod na mga pagpapala niyan. Isa sa, kung naalala nyo po last week, pinag-usapan natin yung Apostles' Doctrine. Now, as a member now of a local believing body of the Lord Jesus Christ, kinakailangan ikaw ay lalago ayon sa doktrina ayon sa doktrina ng Biblia na itinuturo diyan sa iglesia na yan. Hindi mo kinakailangan lumago mula sa ibang doktrina. Well, maaaring sabihin mo kasi kulang kasi. Now, sino ngayon ang magsasabi, sino ang magdidetermine kung kulang yung doktrinang tinatanggap mo or sakto yung doktrinang tinatanggap mo? Hindi ikaw. Remember na dyan sa body of Christ na yan, merong pastor, merong itinalagang man of God. And the revelation of God must come first doon sa man of God, and then the man of God will preach that revelation, will preach that message doon sa mga tao, kasi yung man of God, magiging channel po yun of blessing. Para po sa church, para po sa atin. Kaya kinakailangan, pag ikaw ay naging miyembro ng isang local church, then you should grow in that particular church. You should grow dyan sa iyong pastor. Okay? Kinakailangan lumago ka. In example ko po sa inyo yan, binanggit ko po sa inyo yan, yung binabanggit po ng writer ng Book of Hebrews, di ba? Na you have to salute them, you have to obey them that have the rule over you, di ba? Kasi nga sila yung accountable sa bawat isa po sa atin. Binanggit ko na po yan sa inyo last week. So, kinakailangan yung Apostles' Doctrine. Kita nyo mga kapatid, okay, yung first century Baptist Church during that time, ang pinanghawakan po nila is the Apostles' Doctrine. Binanggit ko na rin po ito sa inyo. Hindi po sila nanghawak doon sa Pharisees' doctrine. Not even the Sadducees' doctrine. Or even doctrine ng iba, kundi doon sa Apostles' Doctrine. Bakit? Yung mga apostles ang pinagkatiwalaan ng Panginoon to handle the church. I mean, to supervise the church, para maging stewards ng church. Sila yung magpapastol doon sa flock na yon. Kaya yun po yung pinangahawakan nila. At makakaasa naman sila na itong Apostles' Doctrine is the same doctrine na itinuro sa kanila ng Panginoon. Okay, ganun din po sa panahon natin ngayon as a church. Okay? Kinakailangan lumago tayo doon po sa itinuturo ng atin pong pastor, sapagkat yung pastor natin ang itinalaga ng Diyos para mangalaga sa ating kaluluwa. At yun po, yung kanya rin pong ituturo ay nanggagaling po yun sa Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na i-channel po sa kanya para makarating po sa atin. Remember, every time that a man of God stand behind the pulpit and preach the Word of God, tandaan nyo po ito, ilagay po natin ito sa ating isipan. It is not his own message. Boses lamang po niya yon.
Katawan lamang po niya yung ginagamit ng Diyos. Boses lamang po niya ang ginagamit ng Diyos. But the message is God's. Sa Panginoon po yung mensahe, hindi po sa pastor per se, hindi po sa preacher per se. Kaya nga po, kung maaalala nyo, binabanggit po natin dito, maaaring ayaw mo sa preacher. Maaaring offended ka doon sa preacher. Pero wag mong babaliwalain yung preaching. Because the preaching is the Word of God. Yung preacher ay ginagamit lamang po ng Diyos to convey the message. Yeah, maaring ako, offended ako doon sa preacher na yon. Maaring ako, offended ako doon sa pastor na yon. Maaring ako, offended ako doon sa teacher na yon. Pero yung teaching, yung preaching, salita ng Diyos yon. Okay? Pag na-offend ka doon, offended ka sa Diyos. Ibig sabihin, delikado ka. Okay? So, that's one of the blessing. Yun pong doctrine. And then, ang sabi pa dito sa verse number 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship. Diba? Binanggit ko na rin po yan, pahapyaw, yung fellowship. Alam nyo po, kailangan po ng Kristiyano ang fellowship. No man is an island. Yan nga po yung kasabihan ng marami. No man is an island. We need someone na kasama po natin para po maging encouragement sa atin, maging katulong natin. Sila po yung ating sabihin na natin. Tingnan nyo po, naalala nyo ba sa Garden of Eden? Nung nakita ng Panginoon na si Adam ay nag-iisa, malungkot si Adam, di ba? God saw na Adam ay malungkot sapagkat nag-iisa siya. Anong ginawa ng Panginoon? Okay, sige. I will make him an help meet for him. Lumapit ngayon yung mga hayop. Yung baka. Anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ni Adam? Binigyan niya ng pangalan. At ang sabi ng Biblia, kung ano yung itinawag na pangalan ni Adam doon, yun na yung naging pangalan ng hayop na yun. Pero, wala pa rin siyang nasumpungan na kauri niya. Malungkot pa rin siya. Lumapit yung kalabaw, hindi pa rin sila bagay. Lumapit yung unggoy, lalo na, hindi pa rin bagay. Yung gorilya, hindi na. Lalo na yung lamok, hindi pa rin sila bagay. So anong ginawa ngayon ng Panginoon? Pinatulog si Adan at lumikha ng panibagong tao. By the name of Eve. So yun na yun. So yun, at least yun, masaya na si Adan kasi meron na siya. Ang sabi niya, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Kauri niya na yun eh. So, hindi masaya ang tao pag siya ay nag-iisa. Okay? So, kaya nga ang sabi ng Biblia, ay dito, kaya masaya, masigla, yung first century church because of the fellowship. Not only of the fellowship, but because of the apostles' doctrine. Di ba? Kaya masaya, mayroong fellowship. Okay, ano pa? That's the blessing of the fellowship. Ano pang isang blessing dito? Ang sabi po ng Bible, tuloy po natin. And in breaking of bread. Oh, sa baptist yan ang masarap. Yan ang masarap sa fellowship. May breaking of bread. Oh, ay hindi masaya ang usapan pag walang umuusok na kape. Ay, salamat sa Panginoon. Mga kasama ko dito, nagkakape na eh. Ako, patubig-tubig lang eh. Oh, pero alam sa totoo lang, yan nga po yung yan nga po yung nakakalungkot po minsan sa maraming mga church. Minsan, may mga nagugulat po na mga bisita dito. Nagugulat sila minsan eh. Ang laki-laki daw na simbahan. Tapos, masaya na tayo sa pakapi-kapi lang. Akala nila kasi, pag ganitong simbahan, tapos nakanekta yung mga lalaki, naka-blouse na magaganda yung mga babae, naka-long sleeve, akala nila hindi na tayo marunong kumain ng tuyo. Aba, akala lang nila yun. Akala nila hindi na marunong kumain ng talbos ng kamote. Ay kahit nga talbos ng manok kinakain natin eh. Oh. So akala nila pag ganito na yung suot, ganito kalaki yung church, tapos may aircon pa at magkaroon ka pa ng ganitong studio, pambihira. First class. By the way, first class lang po pagdating sa ministry. But the personality is still the same. Dapat ay nakatapak pa rin sa lupa. You see? So, ang kagandahan po, nakikita nila, pambihira. Pwede rin naman pala. Pwede palang maging masaya ang fellowship kahit nakapi-kapi lang. Oh, kahit nakapi-kapi lang. Pagkatapos ng kape, ay may chia coffee pa. Ay, pambihira, ay masaya talaga. Tapos iinuman mo pa ng intra, ay masaya talaga. Oh, di ba? Oh, tapos,
May bibili pa ng pizza. Masayang fellowship talaga yan. May undoks pa. Hindi, ibig ko sabihin, basta alam niyo po, ang importante po sa fellowship ay yung nagkakasama-sama po at nagkakapalagayan loob po tayo. But dito po, binabanggit ko po dito, the breaking of bread. Kasama po yun sa kasiyahan. Makikita niyo po mamaya sa susunod po nating i-discuss. So, isa po yun. Okay? Yung fellowship, yung meal fellowship, napakasarap po. Nakukuha lamang po yan kapag meron kang home church. Alam niyo po, nakakalungkot kapag wala kang home church. Pagkatapos ng simba, uwi ka na. Di ba? Nandiyan ka sa church, nakikinig ka ng salita ng Diyos, okay. Pagkatapos ng simba, uwi ka na. Anong nangyayari ngayon? Kaya ngayon, mas marami kang kaibigan na tagalabas kesa taga-simbahan. Well, anong sasabihin ng iba? Sabi ng iba, kasi at least etong mga tao na to, kahit sa labas to, mga totoong tao to. Ba't anong palagay mo sa amin, hindi totoong tao? Ang palagay mo sa amin, robot? Di ba? Hindi po kami battery dito. Totoong tao po kami. Nasasaktan din kami. Ibig ko po sabihin, yun po yung nakakalungkot, lalo-lalo na po sa marami po sa ating mga fathers, di ba? Ang nakakalungkot po sa atin, mas marami pa tayong kaibigan na mga tagalabas kesa yung mga kaibigan natin na taga rito sa church. Kaya ngayon, ano yung nangyayari? Kaya minsan napapahamak tayo Hindi pa tayo ganun ka-solid pagdating sa doctrine, sa apostles' doctrine. And then, i-influensyahan tayo ng mga kumpare natin sa labas. Para pambira, wala naman si pastor. Hindi man nakikita yan ni pastor, isang shot lang. Total, birthday ko naman, pambira, tagal-tagal nating hindi nagkita ngayon nagkita na tayo at is, magkaroon naman tayo ng isang maboting usapan. Yan ang hilig noon, di ba? Yung mga inabot ng edad ninyo, yung mga Sabado nights. Yan, Sabado nights. TGIF. Thank God it's Friday. Bakit? Kasi kinabukasan walang pasok sa trabaho. Yan, yung mga inabot nyo yung ganyan. Bakit po ganun? Kasi meron pa ring impluensya galing sa labas. That's the reason why, nung iniligtas tayo, tignan nyo po, nung iniligtas tayo ng Panginoon, inalis tayo doon sa pamilya ng dyablo. Remember, John chapter 44, 8:44, sabi ng Biblia, ye are of your father, the devil. Inalis na tayo doon. Naging anak tayo ng Diyos. Ayon sa John 1:12. And then sumunod tayo sa tubig ng bautismo. Inalis naman tayo doon sa klase ng pamumuhay ng sanlibutan. At inilagay tayo ngayon sa panibagong pamilya. Anong pamilya yan? Pamilya ngayon na nasa yung simbahan, yung kumbaga body of Christ, church of Christ. May bago ka ng pamilya na nasa loob ng simbahan. This is a church family. Okay, so kaya nga po napakaganda po nung fellowship. Bakit? Pamilya Pamilya yung usapan Okay? So eto na ngayon. Okay? The blessing, doctrine, and then yung merong breaking of bread, fellowship, eto pang isa, prayers. Alam nyo ba na pag meron kang pagkakataon na nangangailangan ka, meron kang ite-text, please pray for me. Di ba? Isang magandang music sa tenga ng isang tao pag alam mong merong nananalangin para sa'yo. Kayong mga binata at dalaga, kayong binata, subukan mo na sabihan mo yung babae, alam mo, ipinagpipray kita. Sabihin ko sa'yo, parang naihi yan. Bakit? Iba agad yung nasa isipan niya Pambiro, parang naghahanap na to ng lifetime partner Pero liwanagin mo, hindi. Ipinagpipray kita na mag full-time ka na. Yun. No. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ako naghahanap ng lifetime partner kasi dalawa na yung asawa ko. Yun. Hindi, joke lang. Joke lamang po yun. Dito pala si baby. Anyway, ang ibig kong
So, ang ibig ko pong sabihin, di ba, kapag alam mong merong nagpipray sa'yo, maganda yung pakiramdam. Kaninang umaga, meron tayong pinagpipray na merong kapatiran tayong merong sakit sa area ni Sir Ian. Oh, meron sa ibang mga area, merong sakit. It's a good thing. Sabi ko nga sa'yo, it's a music to the ear na kapag meron kang pangangailangan, alam mo na merong nananalangin para sa'yo. Maybe na itong tao na to ay walang naibibigay sa'yo materially. But alam nyo ba na ang prayer is more than material possession? Prayer is more than material things. Sapagkat yan po yung weapon natin para sagutin ng Panginoon yung ating pangangailangan. Yeah, maaari ngayon nangangailangan ka lang ng pera. Halimbawa ngayon, magkaroon ka na ng pera. How about tomorrow? Iba na naman yung pangangailangan mo. But do you understand kapag ang ibinigay sa'yo is prayer? Yes, maaaring walang material possession. But prayer ay yung pangangailangan mo ay sasagutin ng Panginoon all throughout. You see, kaya napakaganda po. Sabi ng Biblia po dito ay meron pong prayer. Kumbaga, corporate prayer. Alam niyo po, naalala niyo sinabi ng Biblia sa Matthew chapter 18? Sabi doon, kapag merong isa o merong dalawa na nagkakatipon sa kanyang pangalan at nagkakasundo. Basahin natin para... actually, this is, ang historical background na ito is about church discipline, but basahin lamang po natin para maintindihan po natin. In Matthew chapter 18, in verse number 19. Ito po yung sabi ng Biblia. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, that they shall pray, okay? It shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kalahin mo, pag meron lamang dalawa na nagkakasundo sa kanila pong hinihingi, ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, abay, gagawin nyo ng aking Ama na nasa langit. Oh, kaya nga halimbawa ngayon, ako, may pangangailangan ako, brother, sister, magte-text ako, please, pray for me, meron akong ganitong karamdaman. Ako ngayon, na nangangailangan, mananalangin ako, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Yung isang kapatiran ko naman na tinext ko, mananalangin din siya, Panginoon, pagalingin niyo po si Brother Michael. So, ibig sabihin, meron kaming common denominator as far as prayer is concerned. Meron kaming pinag-aagrihan. Meron kaming isang pinagkakasunduan na object or target ng aming panalangin. Ano sabi ng Biblia? Madali silang pakikinggan. Okay? Ano po yung lesson dito? Ibig sabihin po ba pag isa lang hindi pakinggan? Hindi. Ang tinutukoy po dito is yung blessing na meron kang kasama na nananalangin. Actually, ang historical background po nun ay church discipline eh. You see, kaya nga, yun, ang kagandahan po nito, merong pong mga, actually doon, makikita nyo po doon, yung merong taong magkukorek sa'yo, merong taong mag-a-advise sa'yo. So, kaya nga yung pagkakasundo, yun po yung tinutukoy dito. Merong dalawang tao na nagkakasundo. Kaya madali silang pinakikinggan ng Panginoon. That's prayer. You see, corporate prayer, napakaganda po na meron tayong home church sapagkat mararamdaman po natin na meron pong nagki-care sa atin by means of prayer. Alam niyo po, napakarami po niyan. Magbigla na lang magpa-pop up yan sa atin po mga screen, sa Facebook or sa Messenger. Please pray for brother so-and-so. Please pray for sister so-and-so. And then, makikita mo yung mga sagot, praying po. Yes, we'll pray for him. Yes, we'll pray for her. Just finish praying for her. Just finish praying for him. Ikaw na nangangailangan, bay nakakataba ng puso. Akalain mo merong nananalangin para sa'yo. Oh, di ba? Nakakataba po ng puso. Nakaka-encourage po yun eh. Alam nyo ba na isa sa mga dahilan para ang tao po ay mabilis na gumaling? Encourage mo siya. Pasayahin mo yung tao. Kaya nga, sabi nga nila, laughter is the best medicine eh. Oh, totoo naman sinabi ng Biblia, a merry heart, do it good like a medicine. Oh, isang masaya, nakakasaya ng damdamin kapag alam mong merong tumatawag sa Panginoon para sa iyo. Ano pa? Not only that you will be blessed with doctrine, not only that you will be blessed with fellowship
or that you will be blessed with breaking of bread or prayer. Pero ito pa yung isa sa mga blessing, pag ikaw ay naging kaanib or naging bahagi ng tinatawag na Church of Christ. Tuloy po, 43, ang sabi ng Bible, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Makikita nyo po na you will be sensitive in all the miraculous works ng Panginoon sa buhay mo. Once na ikaw ay naging bahagi ka ng tinatawag na iglesia ng Panginoon, napakarami pong mga bagay na makikita mo, maoobserbahan mo, na akala mo imposibleng mangyari, pero nangyayari. Diba? I don't know sa inyo po, na kayo po ay miyembro ng simbahan pong ito. Hindi ko po alam kung anong mga miraculous things na yung na-observe nyo since that you become a member of this church. But ako po personally ay napakarami na. Alam nyo ba na noon bago po ako magsuko ng buhay sa Panginoon, ang unang-unang question ko po, paano ako mabubuhay? Bakit? Sanay akong may trabaho Sanay akong may pera. Sanay ako sa buhay ko na meron akong kahit papano, merong pera sa wallet. Sanay ako sa ganun. Pero sabi ko, kung ang full-time staff ay mamumuhay ayon sa pananampalataya, ang lagi kong katuwiran noon, parang hindi pa ata ganun kalaki yung pananampalataya ko. Bakit? Yun ang una kong tanong paano ako mabubuhay? And then pag nag-asawa ako, paano ko bubuhayin yung pamilya ko? Pero mga kapatid, sa akin noon, imposible yon. But do you understand, hanggang ngayon, kung titignan ko po yung aking human capacity, imposible pa rin. But do you understand, it is happening? Hanggang ngayon po, kung titignan ko po yung aking kapasidad bilang tao, imposible pa rin po yon. Pero alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, hanggang ngayon, buhay pa naman. Hanggang ngayon, nasa ayos pa naman sa biyaya ng Panginoon. Yung pamilya, nabuhay naman kami. Nabuhay naman yung pamilya ko. It's all by the grace of God. Those were miraculous things. Those were amazing things na nangyari po sa amin pong buhay bilang Kristiyano. Sa akin po bilang Kristiyano. Bakit po? Lahat po yan ay nagsimula nung ako po ay naging bahagi ng iglesia pong ito. Lahat po ay pinakita po sa akin yan ng Panginoon. Okay? So, miraculous things, signs and wonders. Ano pa? Sabi ng Bible dito, verse 44, and all that believed were together. Look at the unity. Diba? Look at the unity in spirit. All that believed were together and had all things common. Yun po yung maganda Bukod sa meron na kayong unity, nandoon pa yung generosity. Alam niyo ba, tingnan niyo po yung kasunod verse 45. And sold their possessions and goods and parted them to all men. Nakita niyo po yung generosity? Nakita niyo po yung Now, sino itong mga taong ito? Remember that they were Jews. Mga Hudyo po sila. And all throughout the history, pag-aralan niyo po yung history ng mga Hudyo, sila po yung mga tao na matataas ang tingin sa kanilang sarili. Sila po yung mga klase ng tao na matataas yung pride. Pero anong nangyari dito? Makikita niyo po yung humility. Akalain mong ibinenta nila yung kanilang mga possessions para yung kanilang pagkakakitaan doon sa pagbibenta ay maibahagi nila doon sa mga kapatirang nangangailangan. Nakita niyo po ba doon yung generosity? Nakita niyo po doon yung miracle? Question, di ba? Bago ka napunta sa church na ito, hindi ka naman ganyan klase magbigay sa gawain In fact, meron pa karamihan sa atin. Nung tayo po ay hindi pa miyembro ng iglesyang ito, meron sa atin na ang prinsipyo natin, bakit ka dyan magbibigay? Payayamanin mo lang yung pastor dyan. Di ba? Bago ka naging miyembro, pero mga kapatid, yung nagsasabi ng ganyan, nung naging miyembro siya ng iglesyang ito, at nakita niya yung puso ng iglesyang ito para sa mga tao, mas matindi pang giver kesa doon sa mga matatagal ng Kristiyano.
Di ba? Bakit po ganon? It's because naramdaman mo ngayon yung family. Family. Now, bakit ka magsasacrifice ng mga bagay na ibibigay mo para sa ibang tao? Because it's a family. Diba? Hindi na po sila ibang tao eh. I mean, maaaring hindi natin sila kadugo, hindi natin kamag-anak, but the reality is, we are in one family. We are on the same boat ngayon. You see, kaya nga, ang kagandahan po dito, makita nyo yung unity. They were all together, sold their possession, and parted them to all men. Kita nyo yung generosity. Ang damot natin dati, by the way. Sa totoo lang, nung hindi po tayo natututo sa pamagitan ng church na ito, pangaral ng simbahan na ito, nung hindi po tayo natutong magbigay, ang damot-damot natin. Pero kita nyo naman, nung binago ng Panginoon yung puso natin, sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos na naririnig natin mula sa pulpito, nakita nyo naman kung paano tayo ngayon magbigay. I mean, sa bawat isa sa inyo, kilala nyo yung sarili nyo eh. Alam nyo kung titignan ninyo yung kalagayan ninyo before, sa kalagayan ninyo ngayon bilang isang Kristiyano, makikita ninyo na parang sabihin nyo, parang hindi ako ito Di ba? Parang hindi na ako ito. So, ganun po yung ating kalagayan. Okay, tuloy po natin. Bibilisan ko na lamang po. Not only yung blessing ng generosity and unity, makita nyo po dito yung blessing po ng hospitality. Tingnan nyo po yung blessing po dito. Okay, tuloy po natin. 45, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Nakita niyo po yung hospitality. Alam niyo po ba na ang Pilipino noon, naalala ko nung elementary pa ako, sa Sibika at Kultura, ang sinasabi po ng teacher namin palagi, ang mga Pilipino ay very hospitable people. Bakit? Kasi kapag may dumating yan na bisita, mangungutang yan para lamang merong ipakain doon sa kanyang bisita. And traditionally, that is true. Di ba? Traditionally, that is true. No, hospitable natin sa mga bisita. Pag alam natin merong darating na bisita, naglilinis tayo ng bahay. Yan nga yung masakit nun eh. Naglilinis lang pag may bisita. But anyway, so inaayos natin yung ating tahanan. Naghahanda tayo. Kahit na wala na tayong pera, naghahanda tayo para sa ating bisita. Bakit? Napaka-hospitable na tao natin. How much more ngayon na tayo ay Kristiyano na? Naligtas na tayo at naidala na tayo, naidagdag na tayo sa iglesia ng Panginoon. Kaya nakita nyo dito, di ba? Breaking of bread from house to house. Sabi nga ng Biblia dito, kapag merong isang manggagawa ng Panginoon, yung isang basong tubig na iaabot mo sa kanya, abay pambihira, malaking blessing yun. Grabe yung gantimpala na ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Kaya yung mga full-time, pag kumatok sa inyo, pambihira, isang basong malamig na tubig lang, kulang pa yan. Hindi, okay na yun sa di ba? Sa kanila, talagang malaking ginhawa na po yun. Malaking tulong, lalo na kung may tinapay pa. Kasi ang sabi dito, breaking of bread kung ang tinapay pa ay malaki, tinapay. Ganon. Yung bilog ba, yung pabilog na may box, ay grabe na talaga yon. Kaya 'di ba? Tinutukoy ko ba yung pagiging nakita niyo po yung blessing na nabago yung ugali ng tao. It's because of the church. Kailan po yan nagsimula? Nung ikaw ay naging bahagi ng iglesia ng Panginoon. Kailan ka nagsimulang maging bahagi ng iglesia ng Panginoon? Nung ikaw ay nabaptize. And by the way, hindi lang basta't mabaptize. Kinakailangan may involvement ka. Okay, doon sa simbahan, doon sa church. Kinakailangan may involvement ka. At doon mo makikita yung family. Doon mo mararamdaman na meron kang pamilya. Panibagong pamilya. Yun po yung blessing doon ng pag-baptize. Tingnan niyo po yung sabi pa ng Biblia dito. Okay, kasunod. Papasok na po tayo doon sa involvement. Okay, tuloy po natin. 46. And they, continuing daily, with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat
with gladness and singleness of heart. O, akala mo, saya nila lang kumakain, di ba? Lalo na yung binigyan na hindi gumastos. Talagang masaya ito. O, ano pang kasunod? Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nakita nyo po yung blessing ng evangelistic growth? Daily ay may naliligtas. Kaya daily, meron na idadagdag sa church. Anong ibig sabihin? Yung mga taong naligtas, na bago yung buhay, nung napunta sa simbahan, sila ay nagkaroon ng involvement sa church, na bago yung buhay at nagkaroon ng magandang testimony. Ang sabi ng Biblia dito, having favor with all the people. Nagkaroon sila ng magandang testimony sa labas. At yung kanilang testimony ang naging witness doon sa mga tao na to, sa ibang tao na, uy, bago na talaga yung buhay nito. Kaya nga araw-araw, merong naliligtas. It's evangelistic growth. Kailan lamang po nagsimula yan? Nung pagsunod mo ng isa sa church ordinance which is called baptism. Ano ang initial na nangyayari sa isang tao pag siya po ay nabaptize? Of course, resulta yon ng pagsunod mo sa Panginoon, pero ang nangyayari, nagiging part ka, nagiging kaanib ka ng iglesia ng Diyos. At nandoon ka na sa iglesia ng Diyos, magkakaroon ka na ngayon ng involvement. Ministry. I'm talking about ministry. You see, involvement. Bakit? Pamilya ka na eh. Sa pamilya mo, mahirap pag wala kang involvement. Lalo na kung tatay ka, tapos hindi ka involved sa pamilya mo, ay nakakalungkot ka naman tatay ka. Ikaw yung tatay, hindi ka man lang maringgan na pinangangaralan mo yung anak mo. Ikaw yung tatay na hindi ka man lang nangunguna doon sa pamilya mo. Ikaw yung tatay, puro yes ma'am ka lang ng yes ma'am doon sa asawa mo. Ay kawawa naman yung pamilya mo. 'Di ba? Sana hindi na lang ikaw yung naging tatay. Sana ikaw na lang yung nanay. Oh, kung puro yes ma'am ka na lang ng yes ma'am. Napakaganda na meron kang involvement. Ganun din naman sa mga anak. Dapat may involvement ka rin doon sa pamilya mo. 'Di ba? Kasi blessing 'yun yung pagkakaroon ng pamilya Hindi lahat ng tao ay merong maayos na pamilya na kagaya mo. Magpasalamat ka kahit na mahirap lang kayo, at least buo yung pamilya mo. Same thing with the church. Ikaw ay bahagi ng simbahang ito and you are a member of this church, so therefore dapat meron ka pa ring involvement sa iglesyang ito. This is a church family, so dapat may involvement ka. Tignan nyo po ano po yung ginawa ng atin pong pastor? Almost all the avenues para tayo po ay lumago bilang Kristiyano ay makikita mo na dito sa church. Meron kang area. Meron kang sektor na dapat mong pagpokusan. Huwag kang mag-focus sa ibang area. Kung ang area mo ay sa Taguig, huwag kang mag-focus sa Antipolo. Mag-focus ka doon sa area mo kasi doon ka inilagay ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung saan ka magiging blessing. So doon ka mag-focus sa area mo. Meron kang area leader. Sumunod ka sa area leader mo. Sumunod ka sa area leader mo. May programa yung area leader mo. Sumunod ka sa programa ng area leader mo. Huwag mong kataluhin yung area leader mo. Alam nyo, lagi ko naririnig niyan, wait till you become. Minsan, mas magaling ka pang magdesisyon sa area leader mo. Mag-antay-antay ka. Pag naging area leader ka, gawin mo yung desisyon na ginagawa mo. Tignan natin kung applicable pa yan. Alam nyo ba minsan, alam nyo po kahit po sa mga, ito example lamang po ito, sa mga naglalaro ng chess, alam nyo po kung sino ang pinakamagaling na naglalaro ng chess? Yung nanunood. Yung Miron. Alam nyo kung bakit? Yung Miron ay pambira. Pambira, mali. Nanunood lang yan Hindi mo nakita yun. Hindi mo nakita. Mali yung move. Meron lang yun, pero siya yung paupuin mo, siya yung player, ay pambihira. Tagaktak yung pawis. Diba? Minsan ganun Minsan ang galing-galing mong magmando sa area leader mo. Pero pag binigyan ka ng area, hindi naman lumago. yun ang masakit nun. Kaya mga kapatid, sumunod ka sa area leader mo, bahagi yan ng programa. Bahagi yan ng involvement. Ano pa? Merong soul winning, online soul winning. You involve yourself in soul winning. You involve yourself in testimony sa area. You involve yourself sa inyong mga devotions. You involve yourself sa mga virtual streamings natin, mga virtual services natin. Meron tayong devotions, meron tayong informasyon pangkalusugan, meron tayong Baptist lunch, meron tayong Sunday school, meron tayong juniors, meron tayong church services, meron tayong mga online meetings.
At ang dami mga kapatid. I-involve mo yung sarili mo. Diyan ka lalago. Bakit? Bahagi ka ng pamilya na yan eh. Bahagi ka ng pamilya. Huwag mong baliwalain yung sarili mo na, kasi ganito lang ako. Hindi po. Hindi po. Kahit na sabihin mong napakaliit mo lang, meron ka pa rin magagawa. Bakit? Kaya ka nga idinagdag dyan ng Diyos. Remember, hindi tao ang nagdagdag sa'yo dito. God. The Lord. At kaya ka idinagdag dito ng Panginoon sapagkat meron kang mission na gagawin. Magiging blessing ka. All you need to do is to obey. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Kung ano yung program ng pastor, sunod ka. Huwag kang tumalo. Huwag kang sumalungat. Huwag kang sasalungat. Sumunod ka. Kung ano yung flow ng program, sige, sumunod ka. Huwag kang puro reklamo. Alam niyo ba na walang lumalago na puro reklamo? Hindi ka asenso niya pag puro ka na lang reklamo. Maghanap ka ng paraan para makasunod. Hindi yung maghahanap, para kang aktivista niyan, puro na lang reklamo. Naghahanap na lang palagi ng irereklamo. Hindi po ganon. Okay? So, ang dami pong blessing, di ba? Nagsimula lang yun sa baptism. One of the church ordinance na sumunod ka ay tinatawag na baptism. Initially, nakasunod ka sa Panginoon, naging miyembro ka ng local church, and then nagkaroon ka ng pagkakataon na makapag-involve in a certain family, which is yung tinatawag po natin na church family. That's the blessing. Pag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na home church. Paano ka magiging kaanib? Baptism. Okay? So kaya I hope na kayo po ay meron pong natutunan sa tanghali pong ito. Yan po yung lunch na inihanda ko po para sa inyo. No? Kaya napaka-importante po yan na dapat po natin matutunan at dapat po natin na sundin sa hindi po yan ilalagay ng Panginoon sa simbahan kung hindi po yan importante. No? Dalawa lamang po yan, baptism and Lord's Supper. So sa dinami-dami ng mga activities, dalawa lang yung inilagay ng Panginoon as church ordinance. Which means, these two are very important. Sapagkat lahat yan ay sumisimbolo or kumakatawan sa tinatawag nating salvation. I hope na kayo po ay merong natutunan sa tanghali pong ito at kayo ay nabusog sa inihanda ko pong pananghalian po sa inyo. At ang programa pong ito ay hindi po matatapos, of course, kung hindi po tayo magbibigay ng pugay sa atin po mga frontliners at sa ngalan po ng atin pong mahal na pastor, Pastor Hilaw Rena, ay tayo po, ang simbahan pong ito ay lagi pong nagbibigay pugay sa mga kababayan at kapatiran po natin na mga kasundaluhan, mga medical practitioners, mga frontliners sa mga services. Ay kami po, ang simbahan pong ito ay hindi po kayo nakakalimutan pagdating po sa panalangin. Ipanalangin po natin, maging ang atin pong government ay pinapanalangin po natin yan palagi, ang ating presidente, upang ang atin pong bansa. Remember that this country is designed for Filipinos. Ibig sabihin, hindi po nagkamali ang Diyos na tayo po ay naging Pilipino at nakatira tayo sa Pilipinas. This is the land na dinisign ng Panginoon para sa atin. So kinakailangan po nating mahalin yung atin pong sariling bayan, sariling bansa. So, kaya ipinapanalangin po natin, ito pong ating lugar, yung ating mga kababayan, at lalo-lalo na yung mga frontliners natin sa panahon po na ito ng pandemic. Kaya ito po yung awitin para po sa inyo. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones
who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their reward of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real heroes.